Alright, trade dissection naman tayo guys. So share ko sa inyo yung dalawang trades na tinake ko this week kay EuroGBP, isang talo, isang panalo. So I'll share with you guys kung paano ko pinasukan yung trades ko na to using supply and demand strategy. Okay? And also I will share with you my actual result for transparency. Okay? So yun, let's dive in dito sa chart ko. So right now, nasa daily time frame ako dito kay EuroGBP. So I will show with you guys kung paano yung naging approach ko nung time na yun before akong mag-execute ng first trade ko. Okay? So nung yung time na yon, nakita ko yung price is nandito na. Okay? So first thing first na ginawa ko is in-identify ko muna yung supply and demand zones ko. Okay? So sa pag-identify ko ng supply and demand zones ko, always nagfo-focus ako kung saan malapit yung price action. Okay? Since currently nandito yung price, so titignan ko rito sa left side kung meron bang structure dito. So ayan, kung makikita natin, meron ditong supply zone. Okay? So as we can see, so yung current price is naka-inline siya dito sa previous supply zone na yan. And right now, nagkakaroon na siya ng some sort of reaction ulit dito sa supply zone na yan. Okay? So next na ginawa ko is in-identify ko yung mga previous demand zone, which is first nandito. Okay? And also may nakita rin ako ditong previous supply zone na break. So dito pa lang guys, nakuha ko na kagad yung potential directional bias ko. So since yung price is nandito pa lang, malapit dito sa supply zone na yan, so I'm expecting na magkaroon pa to ng more reaction dito sa supply zone na yan. So yung objective ko rito is to take advantage yung potential more reaction ng price dito sa supply zone na yan. Okay, so ang gagawin ko rito is magsisell ako. So before ako magsisell, titignan ko muna internally kung ano bang ginagawa ng price dito sa area na yan. So bababa ako sa lower time frame. So bababa ako sa intraday time frame, 1 hour time frame. So right now, ito yung current structure dito sa 1 hour time frame. Ayan, kung makikita natin dito yung... So ayan, kung makikita natin dito, starting from here, so yung price is nag-create ng series of higher highs and higher lows. Okay? So ngayon, i-mark natin yung internal supply and demand zones. So dito, ito yung demand zones. Okay. So rito, may mga demand zones din. And here. And also here. Okay. So as we can see, dito may mga imbalances din dito, ano, yan katulad nito, may imbalances. So pwede kong maging supporting bias itong FVG na ito in line dun sa higher time frame directional bias ko, ano. So ngayon, since ang current price is nandito pa, which is currently playing pa rin siya dito sa daily supply zone natin, so maghihintay ako dito ng tamang timing para sa entry ko. Okay, so ang gagawin ko is bababa ako sa lower time frame para sa confirmation entry ko. Okay, so bababa ako sa 15 minutes. So yun, right now nandito tayo sa 15 minutes time frame. So as we can see, wala pa rito masyadong nabibuild up na maayos na structure, ano. So ang gagawin ko rito is i-monitor ko na lang muna yung price action. Okay? Ayan, so as we can see, yung price dito is bumagsak dito sa demand zone na to. Okay, dito sa demand zone na minark natin. Alright, so possibly yung price dito is mag-react dito sa demand zone na to. Okay, so we can see yung internal demand zone dito is na break. Okay, so yung gagawin ko rito is maghihintay ako ng retracement before ako mag-enter ng trade. Okay, so gagamitan ko to ng fib. So starting from this high up to this possible low na to. Okay, so maghihintay ako ng retracement towards dito sa area ko na to. Okay, so alam ko namang alam nyo na tong area ko na to, itong levels ko na yan. Dito ako sa area na to interested mag-sell. So ang ginawa ko nun dito is nag-set ako rito ng limit order ko rito, sell limit order. Okay, so dyan sa area na yan. Tapos yung stop loss ko rito is kinover ko itong high na to. Okay, and then yung target ko, so tinarget ko itong nakita kong imbalance na yan. Okay, so sinet ko dito sa first stop lang. So yun yung target ko dyan. So this setup is 1 to 3 risk reward ratio. Okay, go.
Ayan, so as we can see, triggered yung entry ko dito. So nagkaroon pa nga siya rito ng first reaction, no, dito sa entry ko, no, but then is umangat pa siya. Okay, so umangat pa siya until ayun, na-stop out ako dito. So ayan, ito yung first trade ko, talo. Ayan, kumikita nyo sa screen ko, yan yung actual result ko. Anyway, so nag-move on ako dito sa loose trade ko na to, and since yung current price is still playing pa rin dito sa daily supply zone na to, so hindi pa rin nagbabago dito yung bias ko rito, yung potential reaction ng price dito sa daily supply zone na to. Okay, so ang ginawa ko rito is ito, may nakita akong demand zone. Okay, ito 15 minutes demand zone. So ito ulit yung naging reference ko para sa next potential sell setup ko, na kapag yung price bumagsak hanggang sa mabasag itong demand zone ko na yan, ibig sabihin may next sell opportunity ulit ako. Okay, kumbaga ito yung invalidation zone ko. Okay, so tingnan natin. Ayan, so as we can see, nagkakaroon dito ng some sort of reaction yung price dito sa demand zone na yan. And kung makita rin naman natin dito yung behavior ng price action is possible nagki-create siya dito ng liquidity, no? So nagbi-build up siya ng possible liquidity rito. Okay, but then tingnan lang natin. Ayan, so as we can see, na-break na itong demand zone ko na to. So another selling opportunity na naman ulit sa akin. Okay? And kung makikita natin dito, yung price is nagkakaroon siya ng reaction. So bakit nga ba? Ayan. Kung makikita natin dito, meron ditong continuation demand zone. Ayan, so nagkaroon dito ng some sort of reaction, no? So ngayon, ang gagawin ko rito is gagamitan ko ulit ng fib. So ida-drag ko starting from here up to this possible low. Okay, so yun, ito yung naging second entry ko dito. So nag-set ulit ako ng limit order ko rito, sell limit order. Okay, dito sa area na to. Okay, dyan ulit kay 70.5% level ko na yan sa fib. And then stop loss ko above nitong high na to. Okay, and then ang TP ko is ayan, so tinarget ko itong imbalance na yan. Okay, so itong setup na to is 1:6 reward ratio. Alright, so yun, tingnan natin yung next move. Ayan, as we can see, triggered yung entry ko rito. Okay, and what happened next is ayan, so bumabagsak na yung price dito. So na tayo sa 1 hour time frame. Okay, para mas mabilis yung galaw ng price. And there we go, TP hit. So ayan, makikita nyo sa screen yung actual result ko rito sa trade ko na to. So ayan, baka sabihin backtesting na lang lagi yung ginagawa ko. Anyway, napaka-importante naman din talaga guys ng pagba-backtesting. Okay, so napaka-importante niyan kasi yan yung way para mag-improve kayo sa trading nyo. Kasi yan lang naman din yung way talaga para matest nyo yung strategy na ginagamit nyo ngayon. Okay, so keep backtesting guys, and also samahan nyo rin ng forward testing. Alright, so yun, sa mga nagtatanong kung paano ba mag-join sa Telegram group ko, ayan guys, punta lang kayo sa bio ko and then click nyo lang yung link na makikita nyo dyan. So mariredirect kayo sa another page. So hintayin nyo lang guys na mag-load up. Okay, and then makikita nyo dun yung mga socials ko. Okay, so makikita nyo dun yung Telegram group. Join lang kayo dun, alright? And also dun sa mga interested na mag-apply ng mentorship ko, so same din, punta lang kayo sa bio ko, click nyo lang yung link. Hintayin nyo lang na mag-load up yung new page. May makita kayo ng apply mentorship. So yun lang guys. Sana makatulong tong trade section ko sa inyo. Okay? Follow for more.